Sa isang marangyang pagtitipon, ang mga mata ng mga mayayaman ay nakatuon kay Isabel, ang anak ng Don na akala nila'y pangit at hindi karapat-dapat. Wala nang lalaki magmamahal sa kanya, no? Bulag na nga ang ama. Saad ng isa, sabay tawa. Sana lang hindi siya mapulot ng hardinero na yan. Sa harap ng lahat, tinulak si Isabel sa pool. Tawang malupit ang pumapailan lang. Ngunit sa isang iglap, isang kamay ang humila sa kanya. Isang binatang hardinero na hindi kilala ng karamihan. Habang iniiwasan ni Isabel ang mga mata ng mga tao, isang lihim ang nabubuo. Paano kung ang hardinero pala ay isang... Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa malawak na hasyenda ng pamilya Montenegro, ang katahimikan ng hapon ay tila nakikipaglaro sa kaluskos ng mga dahon at hampas ng hangin sa lumang punong akasya. Sa loob ng mansyon, nakaupo sa isang antigong upuan si Don Ernesto Montenegro. Nakatingin sa malayo habang nakahawak sa tungkod. Sa unang tingin, isang imahe siya ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa loob-loob niya, isang mabigat na pasanin ang bumabalot sa kanyang puso. Matagal nang kilala sa buong probinsya si Don Ernesto bilang isang respetado at matagumpay na negosyante. Sa kanyang pamumuno, lumago ang mga negosyo ng pamilya. Mula sa malawak na taniman ng tubo hanggang sa mga kumpanyang pinagmumulan ng malalaking kita. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Ang katiyakan na magiging masaya at ligtas ang kanyang anak sa hinaharap. Habang iniikot ng kanyang daliri ang isang maliit na pendant na may larawan ng kanyang yumaong asawa, sumingot siya ng malalim. Sa puso niya, malinaw ang isa sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Makitang may lalaking tunay na nagmamahal sa kanyang anak, hindi dahil sa pangalan o yaman ng pamilya, kundi dahil sa kung sino siya sa loob. Kinahapunan, pinatawag niya sa kanyang opisina ang matagal ng katiwala ng pamilya, si Mang Celso. Isang lalaking higit 30 taon nang naninilbihan sa kanila. Ang itsura nito, medyo payat, may puting buhok ngunit matalim ang mga mata. Palatandaan ng tapat na serbisyo at karanasan. Celso, may iniisip akong plano, pero kakaiba ito, sabi ni Don Ernesto. Ano po yun, Don? Tugon naman ni Mang Celso. Tumayo si Don Ernesto at naglakad papunta sa malaking bintana. Mula roon tanaw ang malawak na hardin kung saan abala ang mga manggagawa. May ilan sa kanila na masaya nagtatawanan. May ilan namang tahimik na nagtatrabaho. Gusto kong magpanggap na bulag. Napatigil sa Mang Celso. Bulag? Don? Bakit naman po? Umikot muli si Don Ernesto paharap sa kanya. Para makita ko kung sino ang lalaking lalapit sa aking anak, na walang ibang iniisip kundi ang tunay na pagmamahal sa kanya. Kung alam ng lahat na buo pa ang paningin ko, maraming magpapakitang gilas. Dahil sa takot o pagnanais na yaman ng pamilya. Pero kung akala nila'y wala akong kakayahang makakita, ang kilos nila, masusubok ko kung sino ang may dalisay na intensyon. Sa loob ng ilang minuto, natahimik ang opisina. Ramdam ni Mang Celso ang bigat ng plano. Hindi ito simpleng biro. Maaari itong magdala ng maling akala sa iba, pati na rin ang mga panganib. Pero Don, hindi ba't mapanganib ito? Paano kung abusuhin kayo ng mga maling tao? Ngumiti si Don Ernesto, ngunit may bahid ng lungkot. Mas pipiliin ko nang ako ang masaktan, kesa makita ko nagdurusa ang aking anak sa piling ng taong hindi karapat-dapat. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimulang kumalat ang balitang nawala ng paningin si Don Ernesto dahil sa komplikasyon mula sa isang sakit sa mata. Mabilis itong umabot hindi lamang sa mga tauhan sa hasyenda,
pati na rin sa mga kaibigan at kakilala nila sa bayan. Ang ilan ay nalungkot, ang iba na may nagbulong-bulungan na baka ito'y simula na ng pagbagsak ng kanyang impluensya. Sa bahay, ramdam ang pagbabago. Madalas ay may tauhang umaalalay kay Don Ernesto sa paglalakad at kapag may bisita, hindi na siya direktang tumitingin sa kausap. Maingat niyang ginagampanan ang kanyang papel bilang isang taong walang paningin. Isang umaga, habang nakaupo siya sa veranda, inihain ng isang kasambahay ang mainit na kape sa kanyang tabi. Dumating si Mang Celso, may hawak na listahan ng mga bagong tauhan sa hardin. Don, dumating na po ang 3 bagong trabahador. Karamihan ay magtatanim at mag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Isa sa kanila, galing daw sa Maynila. Naghahanap ng simpleng trabaho. Tumango lamang si Don Ernesto, ngunit lihim na tinandaan ng impormasyon. Sa kanyang isipan, bawat bagong mukha sa hasyenda ay isang peraso ng puzzle. Hindi niya alam kung alin sa kanila ang maaaring maging bahagi ng plano ng tadhana. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na siyang naglalakad sa hardin, gamit ang kanyang tungkod at kaunting tulong mula kay Mang Celso. Habang nagmamasid o mas tamang sabihing nagpapanggap na hindi nakikita, pinapakinggan niya ang tono ng boses ng mga tauhan, ang paraan ng kanilang pakikitungo at ang respeto o kawalan nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Minsan, naririnig niya ang mga bulungan ng ilan. Sayang si Don Ernesto, wala na raw paningin. Baka mahirapan ang pamilya nila, lalo na yung anak niya. Hindi niya pinapahalata na naririnig niya ang lahat. Ngunit bawat salita ay iniimbak niya sa kanyang isipan. Lalo niyang nararamdaman na kailangan niyang madaliin ang kanyang plano bago pa maipit ang kanyang anak sa maling tao o sa kawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, bahagya niyang naaninag mula sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa totoo'y malinaw pa rin ang kanyang paningin. Ang figura ng kanyang anak na tahimik lang habang sinusundot ang pagkain sa plato. Hindi niya binabanggit ang nararamdaman nito. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang pag-iisa at kawalan ng kumpiyansa ng anak. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para talakayin iyon. Ngayon, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang paghahanda sa mga susunod na buwan. Kung tama ang kanyang hinala, darating ang araw na magpapakita ang taong hinihintay niya. Isang lalaki na hindi uurong sa kahit anong pagsubok at handang yakapin ng lahat ng kung sino ang kanyang anak nang walang halong interes. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya mag-isa sa kanyang opisina, pinikit niya ang mga mata at mahigpit na tinangana ng pendant ng kanyang yumaong asawa. Felisa, bulong niya, gabayan mo ko. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko pero ayoko makita ang anak natin na magdusa. Kung may tamang tao para sa kanya, sana dalhin siya rito. Kahit pa sa paraang hindi natin inaasahan. At doon nagsimula ang tahimik ngunit mapanganib na laro ni Don Ernesto. Isang pagpapanggap na bulag at isang lihim na misyon para sa puso ng kanyang anak. Hindi niya alam, malapit nang sumulpot sa kanyang hardin ang binatang magpapaikat sa lahat ng kanyang plano. Sa silid niya, matagal nang nakatayo si Isabel sa harap ng salamin. Hawak niyang manipis na tela ng bestidang kulay ginto. Pinapakinis gamit ang mga palad na tila ba may alinlangan sa kung karapat-dapat ba siyang isuot iyon. Hindi ito kasing kinang ng mga gown na makikita sa mga magazine, ngunit maayos, marangal at simple katulad niya. Makakaya ko to, mahina niyang sabi sa sariling refleksyon. Bagaman ramdam niya ang panginginig ng tuhod, sa tabi ng mesa nakapatong ang imbitasyon para sa charity gala sa mansyon ng mga Villarosa. Ito ang unang pagtitipon ng mga kilalang pamilya. Isang lugar kung saan madalas siyang hindi komportable, ngunit alam niyang hindi niya maiiwasan. Bago siya umalis, muling pumasok sa isip niya ang huling habilin ng ama. Anak, minsan kailangan mong lumabas sa lungga mo. Hindi para ipakita ang sarili mo sa kanila, kundi para ipaalala sa sarili mo kung sino ka.
Humugot siya ng malalim na hininga at lumakad palabas. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng malamlam na ilaw mula sa mga chandelier at halakhak na nagmumula sa bawat sulok ng bulwagan. Makinis ang marmol na sahig, tila salamin na nagbabalik ng bawat aninong dumadaan. Sa gitna, nagkakaingay ang mga bisitang may hawak sa wine glass. Abala sa kanilang mga kwentuhan at pagbibida ng kani-kanilang mga negosyo at bakasyon abroad. Sanay na si Isabel na manatili sa gilid, kaya't dumiretso siya sa isang mesa malapit sa pinto ng garden deck. Hindi ganoong kapansin-pansin ngunit may tanaw pa rin sa entablado kung saan nagsasalita ang host ng gala. Ngunit kahit anong iwas niya, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga matang marunong humusga. Si Isabel, bulong ng isang babae sa malapit, agad na sinanda ng tawa. Akala ko hindi na lumalabas yan. Bakit kaya siya andito? Dagdag ng isa pa. May lalaki bang papatol sa kanya? Hindi ko akalain. Napapikit siya sandali, pinilit hindi pakinggan. Sa halip ay kinuha niya ang isa sa mga canapes sa mesa at pinilit kumain. Bagaman halos hindi niya malasahan, bawat pagmuya ay may kasabay na mabibigat na bulungan sa paligid. Lumapit ang dalawang babaeng matagal niya nang kilala, sina Veronica at Melissa. Isabel, tawag ni Veronica. Nakangiting parang kaibigan pero may tusok ang mga mata. Ang ganda mo ngayon ah. Simple lang talaga. Classic? Sabay ngisi ni Melissa. As in, luma? Maingat na ngumiti naman si Isabel. Magandang gabi. Magandang gabi raw. Bulong ni Veronica kay Melissa sabay tawanan. Sana maganda rin ang kapalaran niya. Pero baka mahirap na. Baka nga. Dagdag pa ni Melissa. Malay mo, sa staff area may magkagusto sa'yo. May narinig pa siyang mahihinang tawa sa likod. Ramdam niya ang init sa pisngi. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil sa sakit na muli na namang bumabalik. Umiwas siya tinungo ang garden deck. Sa labas, mas malamig ang simoy ng hangin. Mas malayo sa ingay ng bulwagan. Sa gitna ng garden, ang pool ay kumikislap na parang salamin na tinabunan ng bituin. Ilang bisitang nakaupo malapit dito. Nagkakwentuhan at nagtatawanan. Sa railing, tumigil siya. Kaya ko to. Muli niyang bulong sa sarili. Tila sinusubukang tibayan ang loob. Ngunit hindi nagtagal, narinig niya ulit ang pamilyar na tinig mula sa loob. Uy, Isabel! Mabilis ang hakbang ni na Veronica at Melissa papalapit sa kanya. Kasunod si Adrian. Isang binatang kilala sa mga party bilang mahilig sa biro at insultong tinatanggap ang mga tao bilang kulit kahit malisyoso. Hindi ka sumasayaw? Tanong ni Adrian, bahagyang nakangisi. Sayang, baka may iba pang naghahanap ng kadance mo. Wala nga lang. Umiling si Isabel. Ayos ang ako rito. Romantic naman, sabi pa ni Veronica. Mag-isa, sa tabi ng pool. Kung ako sa'yo, sabat ni Melissa, babalik ako sa loob para hindi ka halatang out of place. Hindi na siya sumagot. Alam mo, patuloy pa ni Adrian, baka mas bagay ka rito, sa tubig. Bago pa siya makapag-react, may narinig siyang mahihinang sigaw mula sa malapit. Mga paanyaya ng sige na at game, sabay-sabay na hiyawan. Mga cellphone camera na nakatutok sa kanila. Isang malakas na tulak mula sa likuran nang dumating nang hindi niya inaasahan. Parang biglang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, sumabog sa hangin ang malamig na hamog mula sa pool habang siya'y bumagsak. Nawala sa kanyang kamay ang clutch bag at ang laman nito, lip balm, panyo, ilang barya ay nagkalat sa sahig. Sumalpok siya sa tubig na may lagapak. Kasunod ang pagbalot ng lamig sa buong katawan. Parang huminto ang oras. Ang kanyang buhok ay lumutang sa paligid na parang itim na ulap. Ang bestida'y dumikit sa balat. Nagpapabigat sa bawat galaw niya. Sa ibabaw may mga nagtatawanan. May narinig siyang pabulong. Sabi ko na nga ba? Isa pa. Nakakahiya.
Sa ilalim ng tubig, pinilit niyang buksan ang mga mata, ngunit tanging asul na liwanag at mga bula ang nakita niya. Humigpit ang dibdib niya sa kakulangan ng hangin. Sinubukan niyang itulak ang sarili pataas, pero dumudulas ang gilid ng pool. Lumaban siya. Isa, dalawang sipa ng paa. Hinabol ang direksyon ng mga bula para muling makaahon. Ngunit sa bawat segundo, mas mabigat ang katawan. Mas malakas ang ugong sa tenga niya. Bago pa siya makaabot sa ibabaw, muling sumilay sa kanyang isipan ang tanong, bakit ba ako pumunta rito? Ang mga ilaw ng gabi ay kumikislap mula sa ibabaw ng tubig. Parang mga matang nanonood ngunit walang balak tumulong. At sa huling iglap ng eksenang iyon, si Isabel ay nasa ilalim pa rin. Nilalamon ng lamig at ingay ng gabing puno ng halakhak, na para bang ang buong mundo ay nanonood ng kaniyang pagbagsak. Mula sa gilid ng pool, nag-umapaw ang ingay ng tawanan at sigawan ng mga bisita. Ang ilan ay abala sa pagkuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba ay nakatingin lamang na parang nanonood ng isang palabas. Walang isa man lang na agad sumugod para tulungan si Isabel. Ngunit sa kabilang dulo ng garden, sa may bahagi ng mga paso at halaman, may isang lalaking nag-aayos sa mga bulaklak na ginamit bilang dekorasyon para sa gabi. Suot niya ang simpleng puting polo na may bahid ng lupa sa laylayan at kupas sa pantalon. Siya, si Rafael, bagong hardinero sa mansyon ng Montenegro at nakatalaga sa event bilang taga-ayos ng mga halaman at mesa. Habang nakayuho siya sa pag-aayos ng mga paso, narinig niya ang lagapak ng katawan na bumagsak sa tubig, kasunod ng mga halakhak at bulungan. Nang lingunin niya, agad niyang nakita ang babae sa gitna ng pool. Pumupungas-pungas at hirap makaahon. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na paso at tinakbo ang gilid ng pool. Tinanggal ang kanyang sapatos habang tumatakbo. "Hoy! Tulungan niyo siya!" Sigaw niya, ngunit walang gumalaw. May ilan pang ngumiti sa kanya na parang minamaliit ang kanyang presensya. Sa loob ng ilang segundo, tumalon siya sa tubig. Malamig ang haplos nito. Halos umabot sa buto. Ngunit hindi iyon naging hadlang para marating niya si Isabel. Sa ilalim ng tubig, halos nakita niya ang mga mata nito. Malaki, puno ng takot, at parang nagmamakaawa na mailigtas. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at sinenyasan sa pamamagitan ng pagtaas ng kilay na wag nang magpumiglas. Sinimulan niyang itulak pataas ang katawan nito, sabay sipa sa ilalim para sila'y makaahon. Pagdating sa ibabaw, huminga ng malalim si Isabel, halos hingal na hingal, habang siya'y patuloy na lumalangoy patungo sa gilid. "Kumapit ka ng mahigpit," sabi niya na malinaw at matatagang tinig sa kabila ng ingay sa paligid. Paglapag nila sa gilid ng pool, mabilis niyang itinulak ang sarili palabas. Saka ay nalalayan si Isabel. Nanginginig ito sa lamig at sa takot. Nilapitan sila ng ilang staff at nag-abot ng tuwalya. Ngunit hindi agad bumitaw si Rafael. Siguradong ligtas na nakatayo si Isabel bago siya umatras. Salamat." Mahina at nanginginig na sabi ni Isabel. Halos hindi magawang tignan ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang mga pabulong sa paligid. "Sino yan? Parang hindi ko kilala. Yan yata yung bagong hardinero." "Hardinero? Aba, ang tapang naman." Narinig ni Rafael ang lahat, pero hindi niya pinansin. Mas importante sa kanya na makita kung ayos lang ba si Isabel. "May sugat ka ba?" tanong niya. Umiling si Isabel. "Wala, medyo nahilo lang." Nang makita niyang may tuwalya na itong hawak, bahagya na siyang umatras. "Mabuti na lang at hindi ka nalunat." Maikli niyang sabi bago tumalikod para bumalik sa gawain niya. Hindi niya inasahan na makakasama siya sa ganitong eksena ngayong gabi. Ngunit habang naglalakad palayo, napatingin si Isabel sa kanya. Sa gitna ng lahat ng pangungutya at pagtawa kanina, iisang tao lang ang kumilos para tulungan siya. At yon ay isang lalaking hindi niya man lang kilala. At sa loob-loob niya, nagsimulang mabuo ang isang katanungan. Bakit kaya niya ginawa yan para sa akin?
Sa kabilang banda, si Rafael habang pinupunasan ng sarili ng tuwalya na inabot ng isa pang staff ay hindi rin maiwasang maisip ang babaeng niligtas niya. Hindi niya alam ang buong kwento nito, pero malinaw sa kanya. Hindi niya kayang makita ang sinuman, lalo na ang isang babae na nahihirapan habang pinagtatawanan ng iba. At doon sa gabing yon, sa isang aksidenteng puno ng lamig at kahihiyan, nagsimula ang isang koneksyon na hindi nila pareho inaasahan. Pagkatapos ng insidente sa pool, ilang araw ding hindi nagpakita si Isabel sa mga pagtitipon. Mas pinili niyang manatili sa asyenda, tahimik sa kanyang silid o sa hardin kung saan mas kaunti ang taong nakatingin at humuhusga. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang gabing yon, laging sumasagi sa isip niya ang mukha ng lalaking sumagip sa kanya. Hindi niya alam ang pangalan nito noong una, pero isang umagang may dalang tsaa ang isang kasambahay na banggit nito ang walang ano-ano. Ma'am Isabel, yung nagbigtas sa inyo sa party, si Rafael po yun, isa sa mga bagong hardinero. Napahinto siya. Rafael. Mahina niyang ulit sa sarili. Tila sinusubukang kilalanin ang pangalan. Kinabukasan, nagpasya siyang bumaba at maglakad sa hardin. Sa dulo, malapit sa mga punong gumamela, nakita niya si Rafael. Nakaluhod sa lupa. Marahang tinatanggal ang mga tuyong dahon. Mukha siyang abala at hindi napansin ang kanyang pagdating. Magandang umaga, bati ni Isabel. Nagangat ito ng tingin, bahagyang nagulat. Magandang umaga rin po, ma'am. Isabel na lang. Mabilis siyang dagdag. Hindi na kailangan ng ma'am. Tumango si Rafael, tsaka muling bumalik sa ginagawa. Pasensya na, sanay lang po ako sa ganyan. Umupo si Isabel sa isang bakanting upuan malapit sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo nung gabi ng party. Kung hindi dahil sa'yo. Umiling si Rafael. Wala po yun. Hindi ko naman po kayang manood lang habang may taong nahihirapan. Hindi lahat gagawin yon, sagot ni Isabel. Tinitigan siya, lalo na sa harap ng maraming tao na mas gusto lang tumawa. Sandaling natahimik si Rafael bago ngumiti ng mahina. Siguro nga, pero hindi ako pinalaki para magbulag-bulagan sa problema ng iba. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pagkikita sa hardin. Minsan, magdadala si Isabel ng tinapay at kape at doon sila mag-uusap habang si Rafael naman ay patuloy sa trabaho. Natuklasan ni Isabel na masayahin itong kausap. May mga kwentong simple ngunit may lalim. Tungkol sa probinsyang pinanggalingan niya, sa hirap at saya ng pagtatrabaho sa lupa, at sa paniniwala niyang ang yaman ng tao ay nasa kabutihang ginagawa niya, hindi sa dami ng pera. Isang hapon, habang nagpapahinga si Rafael sa lilim ng mangga, lumapit si Isabel dala ang isang maliit na sobre. Ano to? Tanong ni Rafael, kitang pagtataka. Konting tulong, sagot ni Isabel. Para mas maginhawa ka kahit papaano. Agad na umiling si Rafael. Hindi ko matatanggap yan. Bakit? Wala namang masama. Wala ngang masama. Pero hindi ko kailangan. Mas gugustuhin kong kumita mula sa sarili kong trabaho. Kung tatanggap ako ng pera, gusto ko yung pinaghirapan ko. Napangiti si Isabel sa sagot niya. Matigas ang ulo mo. Ngumiti rin si Rafael. Siguro, pero ganito ako. Hindi lahat ng bagay nasusukat sa tulong na galing sa bulsa. Sa kabila ng pagtanggi nito, hindi nagbagong pakikitungo ni Rafael kay Isabel. Wala sa kanyang kilos ang pag-iwas o pagkalito na karaniwang nakikita ni Isabel kapag may taong tinanggihan ang alok niya. Sa halip, patuloy ang kanilang mga pag-uusap. Kung minsan seryoso, kung minsan ay may halong biro. Alam mo, sabi ni Rafael na minsan nagdidilig siya ng halaman. Hindi ko iniisip na magkaiba tayo. Magkaibang mundo, oo. Pero pareho lang tayong tao. Napatingin si Isabel sa kanya at sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niyang may isang tao na tinitingnan siya hindi dahil sa itsura o pangalan, kundi dahil sa kung sino siya.
At sa gitna ng mga bulaklak, sikat ng araw at amoy ng bagong dilig na lupa, nagsimulang mabuo ang isang kakaibang pagkakaunawaan sa pagitan ng isang mahinhin na dalaga at isang simpleng hardinero. Isang koneksyon na hindi nila inaasahan, ngunit unti-unting lalalim sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga tauhan na sa hasyenda na mas madalas nang makikitang naglalakad si Isabel sa hardin. Minsan dala niya ang kanyang sketchbook. Minsan naman ay may bitbit siyang tray ng kape at tinapay. At kadalasan, may kasama siyang isang lalaki. Isang simpleng hardinero na may payak na ngiti at maruming mga kamay mula sa trabaho, si Rafael. Sa bawat pag-usisa nila, unti-unting bumabalik ang sigla sa mga mata ni Isabel. Hindi na siya ganoong katahimik sa hapagkainan. Paminsan-minsan ay maririnig siyang humahagikik mag-isa kapag naaalala ang biro ni Rafael. Ngunit hindi ito nakalampas sa mata o mas tamang sabihin sa lihim na pagbabantay ni Don Ernesto. Kahit nagpapatuloy ang kanyang pagpapanggap na bulag, maingat niyang minamasdan ang kilos ng anak at ng bagong hardinero. Isang gabi, habang nagkakape sa veranda, tinawag niya si Mang Celso. Celso, napapansin mo ba si Isabel nitong mga nakaraang araw? Opo, Don. Mas masaya siya. Lagi pong nasa hardin. Madalas kasama si Rafael. Si Rafael? Paano siya sa trabaho? Masipag ho, tahimik at magalang. Pero, isa pa rin siyang hardinero doon. Alam niyo naman ang iisipin ng iba. Tahimik na sumimsim ng kape si Don Ernesto. Sa likod ng kanyang pagpapanggap, alam niyang nagsisimula na ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. At bagamat ang plano niya ay hanapin ang lalaking magmamahal sa kanyang anak ng walang halong interes, hindi niya inasahan na ang taong iyon ay maaaring manggaling sa pinakasimpleng hanay ng lipunan. Sa kabilang banda, hindi rin siya bulag sa mga posibleng komplikasyon, lalo na mula sa iba pa miyembro ng pamilya. Kinabukasan sa oras ng tanghalian, kasama nila sa hapag si Doña Margarita, ang kapatid ni Don Ernesto na kilala sa pagiging tuso at mahilig magpakalat ng opinyon kahit hindi hinihingi. Ernesto, napapansin ko lang, bakit parang lagi nang may kasamang lalaki si Isabel sa hardin? Sino ba yon? Tanong ni Doña Margarita. Bago pa makasagot si Don Ernesto, sumabat na si Isabel. Si Rafael po, tita. Isa sa mga hardinero. Nagtaas ng kilay si Margarita. Hardinero? At bakit mo siya palaging kasama? Hindi ba't marami namang kauri mo na pwede mong makasama? Namula si Isabel, ngunit nanatiling magalang. Kaibigan ko po siya. Wala naman pong masama roon. Ngumisi si Margarita. Kaibigan? Alam mo, Isabel, ang kaibigan ay pwedeng maging kahinaan kapag hindi mo pinili ng tama, lalo na sa posisyon mo. Tahimik lamang si Don Ernesto. Pinagmamasdan ang palitan ng tingin ng dalawa. Sa loob-loob niya, nais niyang tingnan kung paanong ipagtatanggol ni Isabel ang kanyang sarili at kung gaano siya kaimportante kay Rafael. Nang sumunod na araw, muli niyang pinatawag si Mang Celso. Celso, gusto kong makausap si Rafael, pero hindi bilang amo, kundi bilang isang ama. Ilang oras na lumipas, naroon na si Rafael sa kanyang opisina. Rafael, marami akong naririnig tungkol sa iyo at sa anak ko. Bahagya namang nataranta si Rafael. Don Ernesto, kung may nagawa po ako masama. Itinaas si Don Ernesto ang kamay. Wala kang ginagawang masama. Sa katunayan nakikita ko, mas masaya siya ngayon. Nagulat si Rafael sa tinig nito. May halong pasasalamat at pagsusuri. Gusto ko lang pong maging mabuting kaibigan sa kanya. Wala po akong ibang intensyon. Alam ko naman pong magkaiba kami ng mundo. Tumango si Don Ernesto. Iyon nga ang ikinababahala ng iba. Pero hindi ko papayagan ng kahit sino na gawing laro ang puso ng anak ko. Kaya't kung totoo ang sinabi mo, ipakita mo.
Sa gawa, hindi lang sa salita. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, alam ni Don Ernesto na may tapang ang binatang ito. Ngunit alam din niyang mahaba pang tatahakin nila bago mapatunayang sapat iyon para sa puso ng kanyang anak at sa pagtanggap ng buong pamilya. At sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang bulungan sa hasyenda. May ilan sa mga tauhan ang natuwa para kay Isabel, ngunit mas marami ang nag-aalinlangan. At sa bawat tingin ni Don Ernesto mula sa kanyang veranda, habang pinagmamasta ng anak at si Rafael sa hardin, ramdam niya ang bigat ng paparating na pagsubok. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, alam niya nang malayo nang tatahakin ng dalawa. Hindi lang laban sa mundo, kundi laban sa sarili nilang mga puso. Lumipas ang ilang linggo mula na magsimulang maging malapit sina Isabel at Rafael. Sa bawat araw, lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Ang mga simpleng hilig, mga pangarap, at ang mga takot na matagal nang nakatago. Ngunit habang sila'y unti-unting lumalapit, kapansin-pansin din na lumalaki ang distansya ni Isabel sa kanyang mga dating kaibigan sa sosyal na lipunan. Isang hapon, inimbitahan si Isabel sa isang tea party sa bahay ng kaibigang si Clarice. Isa sa mga kilalang personalidad sa kanilang social circle. Nakaupo sila sa mahabang mesa na may mamahaling tsaa at pastry. Ngunit halata sa kilos ng mga babae na may malamig na hangin sa paligid. Balita namin, biglang bunga de Veronica. Madalas ka raw sa hardin ng hasyenda ninyo? Nakakatuwa naman. May bago ka ng hobby? Isang babae nakaupo sa kanan ni Clarice ang umisi. O baka naman may bago kang kasama. Nagtawanan ng ilan at kahit si Clarice ay hindi maitago ang ngiting puno ng pagtataka. Isabel, totoo ba na isang hardinero ang madalas mong kasama? Hindi na sumagot si Isabel agad. Tinitigan niya ang tasa ng tsaa. Pinipigilang mamula. Alam niyang anumang sabihin niya ay magiging paksa ng panibagong chismis. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, sumabat si Veronica. Wala namang masama, pero syempre alam mo naman, iba pa rin kapag kapantay mo ang nakakasama mo. Para lang yung paghahalo ng champagne at tubig, poso, hindi bagay. Naghalo sa dibdib ni Isabel ang inis at lungkot. Mabilis siya nagpaalam at umiwas. Umalis sa mga matang puno ng mapanghusga. Pagbalik sa hasyenda, nadatan niya si Rafael na abala sa pag-aayos ng mga paso sa gilid ng veranda. Parang may mabigat sa'yo. Puna ni Rafael habang pinupunasan ng pawis sa noo. Umiling siya, ngunit hindi maitagong mabigat na puntong hininga. Minsan tuloy pakiramdam ko wala akong lugar kahit saan. Sa kanila. Sobra akong simple. Sa'yo, baka iniisip na lang. Mali ako. Tumigil sa ginagawa si Rafael at tiningnan siya ng diretsyo. Isabel, wala akong pakialam sa iniisip nila. Ang mahalaga alam nating dalawa kung anong meron tayo. Kung ang mga tao ay mas gustong husgahan kaysa unawain, problema na nila yon. Sa mga sumunod na linggo, ilang beses pang nasubok si Isabel. Sa isang gala dinner, sadyang hindi siya sinamahan ng kanyang dating mga kaibigan sa mesa. Iniwan siyang mag-isa sa sulok. Sa isang charity event, may ilang babaeng sadyang bumangga sa kanya at binulungan ng, "Baka gusto mo rin magtanim ng gulay dito." Ngunit sa bawat pag-uwi niya, nandoon si Rafael. Minsan may dalang mga bulaklak mula sa hardin. Minsan naman ay nag-aalok ng katahimikan habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan habang nag-iikot sa asyenda para tiyakin na ligtas ang mga halaman. Napansin ni Rafael na may sira ang isa sa mga bintana sa silid ni Isabel. Pumapasok ang tubig at hangin. Mabilis siyang umakyat at inayos ito. Nabasa mula ulo hanggang paa sa proseso. "Nabasa ka na, Rafael!" Sigaw ni Isabel sabay abot ng tuwalya. "Mas mabuti nang ako mabasa kaysa magkasakit ka." Sagot niya na simpleng-simple ngunit puno ng sinseridad. Sa puntong yon, malinaw na kay Isabel
na ang pagmamahal ni Rafael ay hindi ipinapakita sa magagarang salita o mamahaling regalo. Ipinapakita niya ito sa mga gawa, sa mga simpleng tulong, sa mga pag-aalalang walang kapalit, at sa tapang na manatili sa tabi niya kahit pa pinagtatawanan ng iba. At sa bawat hamon ng panahon, mas lalong tumitibay ang koneksyon nilang dalawa. Isang ugnayang walang yaman o kapangyarihan ang makakabasag. Sa kabila ng mga bulungan at pangungutya, unti-unting naging malinaw sa lahat na may espesyal na namamagitan kina Isabel at Rafael. Hindi na lamang sila basta magkaibigan na nagkikita sa hardin. May mga araw na magkasama silang kumakain ng almusal sa maliit na gazebo. At may mga gabing nakikitang magkausap sa ilalim ng punong mangga habang tanaw ang mga bituin. Para kay Isabel, si Rafael ang kauna-unahang taong nakakaintindi sa kanya ng walang halong panghuhusga. Para kay Rafael, si Isabel ang babaeng nagpapatunay na may mga taong handang makita ang kabutihan sa likod ng simpleng anyo. Ngunit sa mundo ng mga mayayaman, hindi madaling tanggapin ang ganitong klaseng relasyon. Isang gabi, dumalo si Isabel sa isang art exhibit sa lungsod. Imbitado rin si Rafael. Ngunit hindi siya sanay sa ganitong okasyon at hindi rin ganoon ang kanyang pananamit kumpara sa mga bisitang naroon. Suot niya ang simpleng long-sleeved polo at maayos na slacks. Malinis at maayos, ngunit malayo sa mga mamahaling suit na suot ng iba. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga matang nagmamasid. Siya ba yun? Bulong ng isang babae sa kausap. Yan ba yung hardinerong boyfriend ni Isabel? Grabe, ang tapang ni Isabel ano? Pero sa tingin mo ba tatagal? Sagot naman ng isa. Magkaibang mundo nila. Habang tinitingnan nila ang mga obra, isang lalaking dati nang manliligaw ni Isabel ang lumapit. Si Marco Villaverde. Kilala sa social circle bilang mayaman at mahilig magyabang. Isabel, bati ni Marco na may pilit ng ngiti. Matagal tayong hindi nagkita. Hindi ka sumasama sa mga yacht party ngayon, ha? Ngumiti si Isabel. Busy lang. Lumingon si Marco kay Rafael, tsaka sinukat ito mula ulo hanggang paa. At ito siguro si Rafael? Isang hardinero. Tama? Tumango si Rafael ng magalang. Oo, ako nga. Ngumisi si Marco at halatang nalunokso. Alam mo, hindi ko inakalang ang isang Montenegro ay makikipag-date sa isang simpleng manggagawa. Pero siguro lahat tayo ay may kanya-kanyang trip. Napatingin si Isabel sa kanya. Mariing sinabi. Marco, respeto lang hinihingi ko. Kung wala ka niyan, mas mabuti nang huwag kang magsalita. Tahimik na tinitigan ni Rafael si Marco. Hindi galit, pero may matatag na titig na nagpapahiwatig na hindi siya basta-basta uurong. Sa buong gabi, patuloy ang bulungan at tinginan mula sa mga bisita. May ilan pang nagtanong ng direkta kay Isabel. Sigurado ka ba sa pinili mo? Hindi ba mahirap na makipagrelasyon sa taong hindi mo ka-level? Paano kung pagsawaan ka lang? Ngunit sa bawat tanong, magkahawak lang ng kamay sina Rafael at Isabel. Sa mga mata nila, malinaw ang sagot. Hindi nila pinapairal ang panlabas na opinyon para diktahan ang nararamdaman nila. Pag-uwi nila mula sa event, sumakay sila sa jeep na nadaanan nila papuntang hasyenda. Isang bagay na hindi akalain ni Isabel na gagawin niya. Ngunit ngayon ay tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Salamat, bulong ni Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Para saan? Tanong pa ni Rafael. Para sa hindi mo pagbitiw. Kahit na halos lahat, gusto tayong paghiwalayan. Ngumiti si Rafael. Hinaplos ang kamay niya. Hindi ko kaya. Kapag mahal mo, hindi ka basta bibitaw dahil ang mahirap. At sa gitna ng malamig na hangin ng gabi at tunog ng makinang umaandar, pareho nilang naramdaman na handa silang harapin ang anumang pagsubok, kahit pa buong mundo ang kumontra.
Ang imbitasyon para sa annual Autumn Gala ay dumating sa asyenda 1 linggo bago ang event. Isa ito sa pinakamalaking pagtitipon ng mga prominenteng pamilya sa buong probinsya. At si Isabel ay halos wala nang gana pang dumalo. Alam niyang ang mga ganitong okasyon, mas maraming mapanuring mata at mapanghusgang bibig. Ngunit pinakausapan siya ng ama na magpunta. Anak, minsan kailangan mong ipakita sa mundo na hindi ka natitinag. Payo pa ni Don Ernesto. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pumayag siya. Siguro'y dahil alam niyang may kasama na siya ngayon na hindi siya pababayaan. Dumating ang gabi sa gala. Sa pintuan ng malaking hotel ballroom, kapansin-pansin ang mga mamahaling gown at alahas na suot ng mga bisita. Si Isabel ay nakasuot ng isang eleganteng navy blue dress na simple ngunit maayos ang pagkakatahi. Sa tabi niya si Rafael, nakasuot ng dark suit na hiniram mula sa pinsan niyang nagtatrabaho mula sa Maynila. May matikas at maayos na tindig sa kabila ng pagiging baguhan sa ganitong klaseng pagtitipon. Pagpasok pa lang nila, ramdam na ni Rafael ang malamig na tingin ng ilan. Hindi na bago kay Isabel ang ganoong mga mata, pero ngayon may halong kaba at galit sa dibdib niya. Kaba na baka mainsulto si Rafael at galit sa alam niyang hindi patas na pagtrato. Habang naglilibot sila sa paligid, may isang grupo ng mga kababaihan ang nagkunwaring abala sa pag-uusap, ngunit malinaw na pinag-uusapan si Isabel. Bakit kaya niya isinama yun dito? Bulong ng isa. Siguro para ipakita na may kasama siya, kahit isang ordinero lang. Nagtawanan sila. Narinig ito ni Rafael. Hindi niya gustong pumatol. Ngunit nang mapansin niyang napayuko si Isabel, alam niyang hindi siya pwedeng manahimik. Lumapit siya sa grupo. Marahan ngunit may otoridad ang boses. Magandang gabi po, bati niya. Pasensya na kung nadinig ko. Pero kung may sasabihin kayo tungkol kay Isabel, mas maganda sigurong sa akin niyo na lang sabihin. Nagulat ang mga babae, bahagyang natahimik. Isa sa kanila ang sumimangot. Hindi ka namin ka-level para kausapin ng ganyan? Ngumiti si Rafael. Ngunit malamig ang tono. Baka nga hindi. Pero sapat na ang respeto para alam natin walang mabuti na idudulot ang pangungutya. At kung sa tingin niyo ay wala akong karapatan para protektahan siya, siguro hindi niyo kalala kung gaano siyang kahalaga sa akin. Hindi nagawa ng grupo na sumagot pa. Tumalikod si Rafael at inalalayan si Isabel palayo. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Hindi mo na kailangang gawin yan. Mahinang sabi ni Isabel habang lumalayo sila sa ballroom. Tama lang na gawin ko, sagot ni Rafael. Hindi ko hahayaang maliitin ka ng kahit sino, lalo na sa harap ko. At sa unang pagkakataon sa gabing yon, ngumiti si Isabel. Isang ngiting may halo ng pasasalamat at pag-asa. Maya-maya, habang nasa gilid sila ng dance floor, muling lumapit si Marco Villaverde, kasama ang dalawang kaibigan. Uy, Rafael! Hindi ko alam na marunong ka ring magsuot ng suit. Kamusta ang mga halaman sa hardin? May dala ka bang pala dito? Natawa ang mga kaibigan ni Marco, ngunit hindi nagpadaig si Rafael. Lumapit siya ng isang hakbang. Diretso ang tingin. Kung gusto mong pag-usapan ng trabaho ko, pwede kitang turuang magtanim. Pero kung gusto mo lang mag-insulto, mas mabuting iwasan mo si Isabel. At ako, ngayong gabi. Relax lang pare, biro lang. Depensa ni Marco. Ngunit halata sa mukha ang inis. Umalis na lang ito na bumubulong ng hindi ka nais-nais. Ngunit hindi na pinansin ni Rafael. Sa halip, inaya niya si Isabel na maglakad-lakad sa labas ng venue para makahinga. Sa malamig na hangin ng gabi, naramdaman ni Isabel na ligtas siya sa presensya ni Rafael, na sa kabila ng lahat ng pangungutya at diskriminasyon, may isang taong handang tumindig para sa kanya. Rafael, mahinang tawag ni Isabel. Salamat ha, sa lahat.
Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang mga gabing ganito kung wala ka. Huwag mo akong pasalamatan, sagot naman ni Rafael. Kung may darating pa mga hamon, mas mabuti kung haharapin natin yun ng magkasama. At sa ilalim ng liwanag ng poste at kalangitan, parehong tahimik silang naglakad. Pabalik, handa sa anumang susunod na pagsubok na ibabato sa kanila ng mundo. Matagal nang iniwasan ni Isabel ang mga event na may kinalaman sa moda. Para sa kanya, iyon ay teritoryo ng mga babaeng walang kapintasan sa anyo, na parang likha para sa lente ng kamera. Ngunit, ngayong taon, iba ang sitwasyon. Ang Montenegro Fashion and Charity Night ay isang taunang proyekto ng kanilang pamilya. At bilang anak ng host na si Don Ernesto, hindi siya pwedeng hindi magpakita. Mula pa noong ipinanganak siya, kilala na siya ng social circle bilang ang tahimik na anak ni Don Ernesto. Laging nasa gilid, bihirang magsalita, at madalas ikumpara sa mas glamorosong mga kababaihan ng lipunan. Kaya ngayong umaga bago ang event, habang inaayusan siya ng team na inupahan para sa show, hindi maalas sa kanya ang kaba. Miss Isabel, subukan po natin itong gown. Wika ng stylist habang iniaabot ang isang kulay esmeralda na evening gown na yari sa silk at may detalyeng binurdahan ng ginto. Nang isuot niya ito, nagulat siya sa refleksyong bumalik mula sa salamin. Ang kulay ay nagpalitaw sa kayumanggi niyang balat at ang disenyo ay nagbigay din sa mahaba niyang leeg at balingkinitang katawan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita ang pangit na laging sinasabi ng iba. Pagdating sa venue, punong-puno na ang malaking hall ng mga kilalang personalidad, press at fashion enthusiasts. Sa gitna ng stage, nakahanay ang mga modelo na magsusuot ng mga obra ng mga sikat na designer. Si Isabel ay nakaupo sa dapat reserved seat para sa mga pamilya ng hosts. Ngunit laking gulat niya nang lapitan siya ng isa sa mga designer na matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya. Isabel, gusto kitang isama sa finale walk. Hindi ko maipaliwanag pero bagay sa'yo ang isa sa mga gown na ginawa ko. Sabi nito na puno ng ngiti. Napatitig siya. Ako ho? Pero hindi po ako modelo. Hindi mo naman kailangang maging modelo, sagot ng designer. Gusto ko lang ipakita kung gaano kang kaganda sa paraang hindi mo pa nakikita. Halos umatras si Isabel, pero sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Rafael na nakatayo malapit sa entrance. Nakangiti para sabihin, kaya mo yan. Huminga siya ng malalim at pumayag. Ilang minuto bago ang finale, dinala siya sa backstage. Isinuot sa kanya ang isang malaprinsesang gown na kulay pilak at asul, na kumikislap sa bawat galaw. Ang buhok niya ay inayos ng simple ngunit elegante at ang make-up ay nagbigay linaw sa kanyang mga mata. Narito na tayo, bulong ng designer. Huwag mong isipin ng tao. Maglakad ka para sa sarili mo. Nang dumating ang cue, lumabas siya sa stage kasama ang iba pang mga modelo. Sa una, tahimik lang ang mga bulungan mula sa audience. Tila nagtataka kung bakit siya naroon. Ngunit habang naglalakad siya pababa ng runway, ang liwanag mula sa spotlight ay nagbigay sa kanya ng kakaibang presensya. Ang bawat hakbang niya ay mahinahon, ngunit puno ng kumpiyansa. At ang ngiting hindi pilit ay tila nakahawa sa mga nanonood. Nang makarating siya sa dulo ng runway, narinig niya ang unang malakas na palakpakan. May ilan pa siyang narinig na bulong. Siya ba yun? Si Isabel Montenegro? Hindi ko akalain. Ang ganda pala niya. Hindi siya tulad ng iniisip ko noon. Sa gilid ng stage, natanaw niya si Rafael. Palihim ngunit malinaw ang tingin ng paghanga. Hindi niya kailanman nakita itong ganoong ka-proud. Pagbalik niya sa backstage, sinalubong siya ng yakap mula sa designer. Sabi ko sa'yo, Isabel, kakaiba ka. Hindi mo kailangang magtago. Kinagabihan matapos ang show, maraming lumapit sa kanya upang magpahayag ng pagbate.
Ang ilan sa mga taong dati umiwas o nangotya sa kanya, ngayon ay biglang naging magiliw. Alam ni Isabel na hindi lahat ng pagbabagong iyon ay totoo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya basta-basta pwedeng maliitin. At higit sa lahat, alam niyang may isang tao sa audience na mula't mula pa ay nakita ang kagandahan niya. Hindi dahil sa gown o spotlight, kundi dahil sa kung sino siya. Tahimik ang buong hasyenda ng gabing iyon. Sa veranda nakaupo si Don Ernesto habang nakatanaw sa hardin. Sa kanyang tabi, nakapatong ang tungkod na ginamit niya sa loob ng maraming buwan. Ang parehong tungkod na naging simbolo ng kanyang pagpapanggap bilang bulag. Sa mga huling linggo, nakita niya kung paano nagbago si Isabel mula nang makilala si Rafael. Nakita niyang pagbangon ng kumpiyansa ng anak, ang pagbalik ng ngiti nito, at ang tapang nitong harapin ang mundo. Ngunit nakita rin niya kung paano ito tinamaan ng masasakit na salita mula sa lipunang mahilig humusga. At bilang ama, mas masakit sa kanyang manood ng walang ginagawa. Kinabukasan, inabutan niya si Isabel sa maliit na sala, nagbabasa ng magazine. Tahimik siyang lumapit, umupo sa harap nito, at marahang tinanggal ang sunglasses na madalas niyang suot para ipakita na bulag siya. Nag-angat ang tingin si Isabel. Nagtataka. Tatay, ano po yun? Humingi ng malalim si Don Ernesto. Anak, may kailangan akong aminin sa'yo. Matagal kong inilihim sa'yo ang isang bagay. At ayokong magpatuloy pa ito. Nagkibit balikat si Isabel, halatang nagugulahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hinawakan ni Don Ernesto ang kamay ng anak. Isabel, hindi ako totoong bulag. Namilog ang mga mata nito. Hindi kayo bulag? Umiling siya. Nakakakita ako, anak. Lahat ng panahong to pinaniwala akong lahat. Pati ikaw, nawala akong paningin. Ginawa ko yan para masubukan kung may lalaki bang lalapit sa'yo na walang ibang hangarin kundi ang mahalin ka ng totoo. Ayokong maulit ang sakit na nakita ko sa ibang pamilya kung saan ginamit lang ang anak para sa yaman. Tahimik si Isabel, hawak pa rin ang kamay ng ama. Kita sa mga mata nito ang halo-halong emosyon, gulat at pagkalito, at bahagyang inis. Bakit naman hindi niyo agad sinabi sa akin, Tay? Tanong niya. Dahil natatakot ako. Tapat na sagot ni Don Ernesto. Natatakot ako mawala ang tiwala mo. Pero habang nakikita ko kayo ni Rafael, anak, iba siya. Nakikita ako sa mga mata niya na totoo ang pagmamahal niya sa'yo. At gusto kong malaman mo ngayon na buong-buo ang suporta ko sa'yo. Naluha si Isabel, pero ngumiti. Tay, masakit na hindi niyo agad sinabi pero naiintindihan ko. At salamat. Kasi kahit pala noong akala ko wala kayo nakikita, nakabantay pa rin kayo. Yumakap siya sa ama, mahigpit. At sa yakap na yon, ramdam ni Don Ernesto na nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Wala nang bigat ng lihim na matagal niyang tinago. Ngayon malinaw na sa kanilang mag-ama. Wala nang dahilan para magpanggap. At mas handa na silang harapin ang mga susunod na hamon. Kasama si Rafael sa tabi ni Isabel. Magaan ang simoy ng hangin sa hardin ng hapon na iyon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang kalangitan ay pinahid ng mga kulay kahel at rosas. Si Rafael ay abala sa pagtanggal ng mga tuyong dahon sa gilid ng mga paso. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang direksyon, sa mga salitang matagal niya nang gustong sabihin kay Isabel. Sa mga nakaraang buwan, laging mahalaga na para sa kanya si Isabel nang higit pa sa inaasahan niya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at usapan nila, may kaba pa rin. Takot na baka hindi rin siya makita ni Isabel sa paraang nakikita niya ito. Habang pinupunasan niya ang pawis sa noo, nakikita niyang papalapit si Isabel. May dalang 2 tasa ng tsaa. Rafael, tawag nito nang nakangiti. Nagpahinga ka man lang sana. Kanina ka pa nagtatrabaho.
Salamat. Sagot niya tinanggap ang tasa. Umupo sila sa lumang bangko sa ilalim ng mangga. Parehong tahimik sa ilang sandali. Pinapakinggan lang ang huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon. Hindi na nakatiis si Rafael. Isabel, mahina niyang panimula. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin. Tumingin naman si Isabel sa kanya at seryosong mukha. Ha? Ano yon? Huminga ng malalim si Rafael. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero mula nung una katang nakilala, iba ka na para sa akin. Hindi ko inisip na magugustuhan ko ang isang taong galing sa ibang mundo. Isang mundong malayo sa kinalakihan ko. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita akong kaya mong maging mabait kahit sa mga taong nananakit sa'yo, nahulog na ang loob ko sa'yo. Tahimik si Isabel, nakikinig lang, pinagpatuloy ni Rafael. Sanay ako mamuhay ng simple. Walang mga magagarang okasyon, walang spotlight. Kaya noong una, hindi ko inasahan na papansinin mo ako. Pero araw-araw, kapag magkasama tayo, natuto akong umasa. Umasa na baka pwede rin akong mahalin ng isang kagaya mo. Medyo napayuko siya. Hindi sigurado kung ano magiging reaksyon ni Isabel. Maingat na inilapag ni Isabel ang tasa ng tsaa at hinawakan ng kamay ni Rafael. Rafael, malumanay niyang sabi. Hindi ako interesado sa kung anong meron o wala ang isang tao. Hindi ko hinahanap ang yaman, mga titulo o kung anong mundo siya galing. Ang mahalaga sa akin, tapat at mabait siya. At ikaw yon. Nang marinig yon, para bang nabunutan ng tinik si Rafael. Naramdaman niya ang init sa dibdib na matagal niya nang pinipigil. Ngumiti si Rafael at kahit simple, iyon ang ngiting puno ng ginhawa at kasiyahan. Salamat, Isabel. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang marinig yan. Tumawa ng mahina si Isabel. Siguro alam ko rin. Kasi ako rin, natatakot dati. Takot na walang tatanggap sa akin ng buo. Pero ngayon, hindi na ako takot. Sa paglubog ng araw, nananatili silang magkahawak ng kamay. Walang pakialam sa oras. Para sa kanila, malinaw ang isang bagay. Ang kanilang ugnayan ay hindi nakabase sa mundo o estado sa buhay, kundi sa respeto at pagmamahal na natagpuan nila sa isa't isa. At sa hapong iyon, alam nilang pareho silang handa para sa mga susunod na pagsubok na magkasama. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malinaw kay Isabel na ang nararamdaman niya ay para kay Rafael ay hindi na basta paghanga o pasasalamat. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya inaasahan na mararanasan niya sa gitna ng lahat ng pangungutya at diskriminasyon mula sa kanyang mundo. Tuwing magkasama sila, ramdam niya ang katiyakan. Hindi man marangya ang mga sandali, puno naman ng kahulugan. May mga hapon na sabay silang nag-aayos ng mga halaman sa hardin. May mga gabi na mga simpleng nakaupo lamang sa veranda, nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala at pangarap. Isang araw nagpasya si Rafael na dalhin si Isabel sa isang lugar na mahalaga sa kanya. Isang maliit na burol sa dulo ng hasyenda na tanaw ang buong bayan. Doon siya madalas magpahinga pagkatapos ng trabaho at doon niya natutunan na pahalagahan ang katahimikan. Habang umaakyat sila sa burol, hawak na Rafael ang kamay ni Isabel. Tinutulungan itong hindi madapa. Nang makarating sila sa tuktok, sinalubong sila ng malamig na hangin at tanawin ng mga ilaw ng bayan na kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Dito ako pumupunta kapag gusto ko mag-isip, sabi ni Rafael, nakatingin sa malayo. At ngayon, gusto ko itong ipakita sa'yo kasi parte ka na ng buhay ko. Napangiti si Isabel. Salamat, Rafael. Ang ganda dito. Tahimik. Parang dito, walang kahit sino na pwedeng manghusga. Umupo sila sa damuhan
At habang nakasandal si Isabel sa balikat ni Rafael, naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Sa lugar na yon, malayo sa mga matang mapanghusga, nakita niya kung gaanong posible na ang pagmamahal nila ay magtagumpay. Hindi ibig sabihin ay wala silang pagsubok. May mga araw na nasasaktan pa rin si Isabel sa mga komento ng iba. May mga pagkakataong naririnig ni Rafael ang mga bulong ng mga kasamahan sa trabaho na nagtatanong kung hanggang kailan siya tatagal sa piling ng isang babaeng mas mataas sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, mas pinipili nilang mag-usap kaysa magtago ng sama ng loob. Isang gabi, matapos ang isang hindi ka nais-nais na insidente kung saan isang kaibigan ng pamilya ang tahasang nagsabi kay Isabel na mag-isip siya ng mabuti bago magpakasal sa isang hardinero. Umuwi siya sa hasyenda na tahimik at mabigat ang loob. Nang makita siya ni Rafael, agad niya itong tinanong, "Oh, may problema ba?" Umiling si Isabel, pero halata sa mukha niyang lungkot. "Minsan iniisip ko, paano kung tama sila? Paano kung hindi nga natin kakayanin ang lahat ng to?" Hinawakan ni Rafael ang kamay niya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Isabel, wala akong kasiguraduhan sa hinaharap. Pero alam ko ito. Handa akong lumaban para sa'yo. Kung may manghusga, haharapin ko sila. Kung may duda, patutunayan ko sa kanila na mali sila. Ang tanong lang, handa ka bang lumaban kasama ko?" Naluha si Isabel sa mga salitang yon. "Oo, Rafael, handa ako." At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa veranda na magkahawak ang kamay, ramdam nilang pareho na kahit hindi sila nakikilala o tinatanggap ng lahat, sapat ang pagmamahal na meron sila para magpatuloy. Sa wakas, nakita ni Isabel na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang sandali, kundi sa pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat ng hirap. Isang bagay na araw-araw nilang pinipili. Maaliwalas ang umaga sa hasyenda nang dumating si Doña Margarita, kapatid ni Don Ernesto, at isa sa pinakamaimpluwensya na miyembro ng kanilang angkan. Kilala siya sa pagiging mahigpit, mapanuri at walang preno kung magbigay ng opinyon, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa reputasyon ng pamilya. Pagkababa niya mula sa itim na kotse, agad siyang nagtungo sa opisina ng kapatid. Ngunit bago makarating doon, nadaanan niya sa hardin sina Isabel at Rafael na magkasamang nag-aayos ng mga paso. Nakita niya nagtatawanan ng dalawa, magaan, walang pakialam sa mundo. Naningkit ang mga mata ni Margarita. Ito na bang sinasabi nilang hardinero? Makaraan ng ilang minuto, natipon sa veranda sina Don Ernesto, Isabel, Rafael at Doña Margarita. Ang katahimikan ay mabilis na bumasag nang magsalita si Margarita. "Ernesto, hindi ko alam kung paano mo natitiis ito. Nakikita ko ang anak mo na isang Montenegro, nakikipagrelasyon sa isang hardinero. Alam mo bang iniinsulto mo ang pangalan ng pamilya natin?" Umiling si Don Ernesto, malamig ang boses. "Margarita, hindi yaman o titulo ang sukatan ng pagmamahal." Lumingon si Margarita kay Isabel. "At ikaw, Isabel, hindi ka ba nag-iisip? Sa posisyon mo, dapat iniingatan mo ang reputasyon mo. Isang maling desisyon mo lang at masisira ang pangalan mo habang buhay." Bago pa makasagot si Isabel, nagsalita na si Rafael. Mahinahon ngunit matatag ang tinig. "Ma'am, alam ko pong hindi ako kasing yaman o kasing kilala ng mga taong inaasahan niyo para kay Isabel. Pero mahal ko siya at wala akong intensyon na sirain ng pangalan niya o ng pamilya." Napailing pa si Margarita. "Pagmamahal? Hindi ka ba nakakaintindi, iho? Ang mundo natin ay hindi lang tungkol sa nararamdaman. May mga obligasyon, may mga matang nakatingin. Isang pagkakamali lang, tapos ang lahat." Huminga ng malalim si Isabel at tumayo. "Tita, alam kong sinasabi ninyo, pero ito ang tunay na buhay ko.
At akong pipili kung sinong mamahalin ko. Hindi ko pipiliin ng isang tao base lang sa kung magkano ang laman ng bulsa niya. Tahimik na napatingin si Don Ernesto sa anak. Ramdam niya ang tapang sa boses ni Isabel. Tapang na hindi niya madalas makita noon. At sa loob-loob niya, alam niyang ang bahagi ng tapang na iyon ay nagmula kay Rafael. Muling nagsalita si Rafael. Kung ang tanging kasalanan ko ay ang mahalin si Isabel ng tapat, handa akong humarap sa lahat ng batikos. Hindi ako takot sa panghuhusga. Basta't alam kong totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Matagal na natahimik si Margarita, ngunit halata ang pagkainis. Makikita natin kung gaano katatagal sa laban na to, iho. Tumayo siya at umalis, ngunit nag-iwan ng mabigat na presensya sa lugar. Pagkaalis si Margarita, bumaling si Isabel kay Rafael. Pasensya ka na. Sanay na akong harapin si tita ng ganyan. Pero ngayon hindi lang akong pinupinturyan niya. Pati ikaw. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Kung akala niya'y matatakot ako, nagkakamali siya. Kahit pa buong mundo ang humarang, hindi ako bibitaw. At sa nangyaring iyon, habang magkasama sila nakaupo sa hardin, malinaw sa kanilang dalawa na mas malaki pa ang magiging laban sa mga susunod na araw. Ngunit isa rin ang malinaw, hindi sila magpapatalo. Basta't magkasama nilang haharapin ang lahat. Makalipas ang ilang linggo mula sa mainit na pagtutol ni Doña Margarita, nagsimula ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi ito nangyari sa isang malaking eksena, kundi sa maliit na pagkakataon na dahan-dahang bumubuo ng ibang larawan tungkol kay Rafael sa isipan ng mga tao. Nagsimula ito sa isang charity event na pinangunahan ni Don Ernesto para sa mga magsasaka sa probinsya. Kabilang si Rafael sa mga tauhang nag-aayos ng venue. Ngunit nang makarating ang mga panauhin, hindi lang siya bastang nagtrabaho sa likod. Tumulong din siya sa pagtanggap ng mga bisita, sa pag-aasikaso sa matatanda at sa pagbubuhat ng mga relief goods. Habang nakamasid si Isabel, napansin niya na maraming mayayamang panauhin ang lihim na humahanga sa simpleng kilos ni Rafael. May isang ginang pa nga na lumapit sa kanya. Miss Isabel, sabi nito, iyan bang si Rafael ay hardinero ninyo? Napakagalang at masipag niyang tao. Ngumiti si Isabel na may bahid ng pagmamalaki. Oo, at higit pa doon, isa siyang mabuting kaibigan at mahal ko. Ilang araw pagkatapos ng event, kumalap ang mga litrato sa social media ng mga eksenang iyon. Mga larawang kuha ng mga bisita kung saan si Rafael ay makikitang bitbit ang mabibigat na kahon habang tinutulungan ng isang matandang magsasaka na makaupo. Sa caption ng isa sa mga larawan nakalagay, hindi lang puso ang hardinero, kundi tunay na kabutihang loob. Maging ang ilang kaibigan ni Isabel sa social circle na dati may pagdududa sa kanya ay nagsimulang magtanong. Hindi para manlait, kundi para kilalanin si Rafael. Isang gabi, inimbitahan sila sa isang private dinner ng isa sa mga prominenteng pamilya na dati ring may duda sa relasyon nila. Pagpasok nila, hindi na malamig ang pagtanggap. Bagkos ay may mainit na pagbate mula sa mag-asawang may-ari ng bahay. Rafael, uwi ka na may bahay. Narinig namin ang tungkol sa ginawa mo ng charity event. Kakaibang dedikasyon mo. Kakaiba ka. Hindi na nagmayabang si Rafael. Ginawa ko lang po kung anong tama. Sa hapag, nagkaroon ng pagkakataon si Rafael na makipag-usap sa ilang bisitang dati, hindi malang siya pinapansin. Sa bawat kwento niya tungkol sa hardin, sa mga simpleng kasiyahan sa buhay, at sa pagrespeto sa lahat ng tao anuman ang estado, mas lalo silang nahulog sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng mesa, si Isabel ay tahimik na nakamasid. Sa bawat ngiti at pagtango ng mga kausap ni Rafael, alam niyang unti-unti na nagbabago ang tingin sa kanya ng lipunan, na dati tingin lang ay isang hardinero. Maging si Doña Margarita na dumating din sa hapunan ay napilitang kilalanin ang nangyayari. Hindi man niya lubusang pinapakita, ngunit ramdam ni Isabel
na mas kaunti ng pangungutya sa mga salita ng tiyahin niya. Pag-uwi mula sa dinner, habang sakay sila ni Rafael sa sasakyan, sinabi ni Isabel, "Nakikita mo ba? Dahan-dahan binabago mo ang pananaw nila. Hindi dahil sa gusto mong patunayan na mayaman ka o mataas ka, kundi dahil sa kung sino ka talaga." Ngumiti naman si Rafael at tinawakan ng kamay niya. "Kung may magbago man o wala, ang mahalaga sa akin, alam mong hindi ko kailanman babaguhin kung sino ako." At sa gabing yon, ramdam ni Isabel na mas malapit na sila sa puntong hindi na magiging balakid ang opinyon ng iba. Dahil mas malakas na ang katotohanan ng pagkatao ni Rafael kesa sa anumang chismis o panghuhusga. Mataas ang sikat ng araw nang bumaba si Isabel mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ng simpleng bestida. Papunta siya sa kusina nang marinig niya mula sa veranda ang boses ni Don Ernesto, kasama si Doña Margarita at ilan pang kamag-anak. Hindi niya ito sinasadya, ngunit malinaw niyang narinig ang pangalan ni Rafael sa kanilang usapan. "Ernesto, matagal ko nang pinag-iisipan. Siguro nga'y mali ako sa mabilis kong panghuhusga kay Rafael." Napaangat ng kilay si Isabel. Hindi niya akalaing maririnig niya mula mismo sa tiyahin ang ganitong mga salita. "Margarita, matagal mo nang kilala ang pamangkin mo. Nakita mo kung paano siya nagbago, kung paano bumalik ang sigla niya. At si Rafael, siya ang dahilan yon. Hindi ko na kailangang ipilit pa. Pero kung mahalaga sa iyo ang kaligayahan ni Isabel, dapat mo rin kilalanin niyon." Tahimik na nakinig si Isabel, hindi agad nagpapakita. Kung tutuusin, hindi lang kabaitan ang pinapakita ni Rafael. Nakita natin sa charity event, sa mga pagtitipon. Hindi siya nagpapaapekto sa panghuhusga. At higit sa lahat, mahal niya si Isabel. Sa sandaling iyon, lumabas na si Isabel mula sa likod ng pinto. "Tay, tita, narinig ko ang usapan ninyo." Nagkatinginan ng lahat. Si Doña Margarita ay tila nag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay tumayo ito at lumapit sa pamangkin. "Isabel, alam kong matagal na kitang pinagdudutahan. At sa totoo lang, hindi ko sinukuan ang paniniwala na mali ka sa pinili mo. Pero sa mga nakita ko nitong mga huling linggo, mali ako. Pasensya ka na." Naluha si Isabel at marahang yumakap sa tiyahin. "Salamat po, tita. Hindi ko inasahan na maririnig ko yan mula sa inyo." Kinahapunan, inimbatahan ni Don Ernesto si Rafael sa isang simpleng salo-salo sa loob ng asyenda. Nandoon ang ilang malalapit na kamag-anak at lahat ay tila mas magaan na ang pakikitungo sa kanya. Pag-upo ni Rafael, nagsalita si Don Ernesto. "Rafael, matagal ko nang nakikita ang kabutihan mo. Pero gusto kong marinig mo mismo mula sa amin. Tinatanggap ka na ng pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng ibang patunay. Nakita ko na kung paano mong mahalin at alagaan si Isabel." Halata naman ang pagkabigla sa mukha ni Rafael. "Maraming salamat po, Don Ernesto, sa tiwala. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito." "Alam ko yon, Rafael. Simulat sa pool, pinatunayan mo na." Ang hapong iyon ay puno ng tawanan at magaang kwento. Wala nang malamig na hangin na dati bumabalot sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Rafael. Sa halip, may bagong simula. Isang pagtanggap na matagal nilang hinihintay. Sa sulok ng mesa, tahimik na ngumiti si Don Ernesto habang pinagmamasdan ng anak at si Rafael. Sa isip niya, natapos na ang unang yugto ng laban. Isang umaga ng tagsibol, ang asyenda ay tila ibang mundo. Punong-puno ng puting bulaklak, kortina ng organza na sumasayaw sa hangin, at mga upuang inayos sa hardin sa ilalim ng malalaking punong akasya. Walang ingrandeng katedral, walang mamahaling hotel ballroom. Isang simpleng garden wedding ang napili ni Isabel at Rafael. Para sa kanila, mas mahalaga ang lugar na may kasaysayan sa kanilang pagmamahalan kaysa sa ingrandeng pagpapakita.
At ano nga bang mas simboliko kesa sa mismong hardin kung saan sila unang nagkausap ng masinsinan? Habang inaayusan si Isabel sa isang maliit na silid sa mansyon, hawak niya ang palumpo ng puting rosas at lilies, mga bulaklak na paborito ng kanyang yumaong ina. Nakatingin siya sa salamin. Halos hindi makapaniwala na dumating na rin ang araw na ito. Pumasok si Don Ernesto, nakasuot ng barong, may ngiting hindi maitago. "Anak, napakaganda mo. Para kang anghel." Ngumiti si Isabel, nangingilid ang luha. "Salamat po, Tay. At salamat sa lahat. Sa pagtanggap kay Rafael." Hinawakan ni Don Ernesto ang kamay niya. "Hindi ako magsisisi sa pagtanggap sa lalaking nakakapagpapasaya sa iyo ng higit kanino man." Sa kabilang dako, si Rafael ay nakaayos na sa simpleng dark suit. Ngunit ramdam ang kaba. Sa tabi niya, si Mang Celso ang nag-aayos ng kanyang korbata. "Rafael, hindi ko akalain na dito hahantong to. Pero alam kong kaya mo. Alam kong mahal mo talaga si Isabel." Tumango si Rafael, ngumiti ng mahina. "Oo, Mang Celso. Lahat ng hirap at sakit, sulit para sa araw na to." Nang tumugtog ng musikang senyales ng paglalakad ng bride, lahat ng bisita ay napalingon. Lumabas si Isabel mula sa mansyon, nakasuot ng puting gown na may simpleng lace details. Ngunit sa bawat takbang niya, parang kumikislap sa ilalim ng araw. Si Rafael ay napatulala, halos hindi makahinga sa ganda ng babaeng papalapit sa kanya. Paglapit na Isabel sa altar, iniabot siya ni Don Ernesto kay Rafael. "Alagaan mo siya," seryosong sabi ng ama. "Pangako po," sagot naman ni Rafael na matatag ang tinig. Tahimik ang lahat habang nagbabasa ng vows ang magkasintahan. "Isabel, mula nang makilala kita, natutunan ko makita ang mundo sa ibang paraan. Hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka. Pinapangako ko na sa bawat araw, pipiliin kitang mahalin at alagaan. Rafael, dumating ka sa buhay ko noong akala ko wala na makakakita ng halaga ko. Pinili mo akong mahalin sa kabila ng lahat. At sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, pinapangako ko na ikaw lamang ang mamahalin ko." Pagkatapos ng seremonya, sumalubong ang masigabong palakpakan at hiyawan mula sa mga bisita. Si Doña Margarita mismo ang unang lumapit para yakapin ang dalawa. "Pasensya na sa lahat, Isabel, Rafael. At salamat sa pagpapakita kung ano talagang ibig sabihin ng pagmamahal." Sa pagtatapos ng araw, habang sumasayaw sila sa gitna ng hardin sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, parehong alam ni na Rafael at Isabel na walang halaga ang mga yaman, titulo o opinyon ng iba. Ang mahalaga ay ang pinili nilang manatili sa isa't isa, sa hirap man o ginhawa. At sa bawat tinginan nila, malinaw ang mensahe. Ito ang simula ng habang buhay na pagmamahalan. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kasal, mabilis na kumalat sa buong bayan ang mga litrato ni Isabel at Rafael. Sa social media, may mga komento ng paghahanga at kilig, ngunit marami rin ang mapanghusga. "Grabe, isang Montenegro, tapos hardinero lang ang pinakasalan? Hindi bagay sa antas ni Isabel. Siguro dahil mabait, pero paano kung magsawa siya?" Hindi lingid sa kaalaman ni Isabel at Rafael ang mga usaping ito. Sa halip na magalit, pinili nilang manahimik. Ngunit si Rafael, alam niyang hindi magtatagal. Lalabas din ang matagal niyang lihim. Isang gabi, inimbitahan ni Don Ernesto ang pamilya at ilang malalapit na kaibigan para sa isang salo-salo sa mansyon. Hindi alam ni Isabel na may espesyal na balak si Rafael sa gabing yon. Matapos ang hapunan, tumayo si Rafael sa gitna ng veranda, hawak ang mikropono. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko pong marami sa inyo nagtataka kung bakit ako, isang hardinero lamang, ang pinakasalan ni Isabel.
Pero ngayong gabi, nais kong sabihin ang katotohanan. Nagkatinginan ng mga bisita, halatang interesado. Si Isabel naman ay nagulat, ngunit nanatiling natahimik. Nakatitig kay Rafael. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Ang totoo, pumasok ako bilang hardinero sa hasyenda. Pero hindi dahil kailangan ko ng trabaho. Ginawa ko iyon dahil matagal ko nang kilala si Isabel. Noon pa man, nakita ko ng kabutihan niya. Kahit sa panahon na walang ibang nakakapansin. Gusto ko lang masiguro na kung sakali mang mahalin niya ako, iyon ay dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa kung anong meron ako. May kumalat na bulungan sa paligid. Pero Rafael, bakit ganon? Ano ba talagang totoo? Tanong ni Doña Margarita mula sa mesa. Ngumiti si Rafael at tiningnan si Isabel. Ako, si Rafael Ignacio Montenegro. Mula sa royal family ng Montenegro na nakatira sa Europa. Ang pamilya ko ay may-ari ng ilang malalaking kumpanya at mga ari-ariang hindi lang dito sa bansa, kundi sa ibang bahagi ng mundo. At oo, bilyonaryo ako. Napamulagat ang ilan sa mga bisita. Ang ilan ay napaha, habang ang iba ay napayuko. Tila nahihiya sa mga naging komento nila dati. Bumaling si Rafael muli sa lahat. Hindi ko sinabi ang totoo noon dahil gusto kong subukin ang sarili ko at subukin si Isabel. At ngayon, masaya akong sabihin na ang pagmamahal namin ay nakabatay hindi sa pera o titulo, kundi sa tiwala at respeto. Lumapit siya kay Isabel at hinawakan ang kamay nito. Isabel, salamat sa pagmamahal mo sa akin, kahit iniisip ng iba na wala akong maibibigay sa'yo. Ngayon gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang pinakamahalagang yaman ko. Naluha naman si Isabel sa mga salitang yon. Rafael, hindi naman mahalaga sa akin kung sino ka o ano ka. Ang mahalaga, ikaw yung lalaking tumulong sa akin nung nahulog ako sa pool. Ikaw yung pumotekta sa akin sa harap ng lahat. At ikaw yung pinili kong mahalin. Araw-araw. Nagsitayuan ang ilan sa mga bisita at nagbigay ng masigabong palakpakan. Maging si Doña Margarita ay tumango, bagaman may bahid pa rin ang pagkabigla sa kanyang mukha. Mula sa gabing iyon, nag-iba ang tono ng mga tao sa paligid ni Isabel at Rafael. Mula sa hardinero lang, ay naging tagapagmana ng Montenegro. Ngunit para sa mag-asawa, hindi mahalaga ang titulong iyon. Ang mahalaga, nasubok at napatunayan nila sa isa't isa na ang tunay na pag-ibig ay kayang tumindig sa kabila ng lahat ng panghuhusga. Makalipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang tunay na pagkatao ni Rafael, naging mas tahimik at payapa ang buhay ni Isabel. Wala nang mga bulong-bulungan ng pangungutya sa paligid. Kung meron man, natututunan na nilang baliwalain. Mas maraming tao ang ngayon ay humahanga sa kanilang kwento. Hindi dahil sa kayamanan ni Rafael, kundi dahil sa paraan ng kanilang pagmamahalan na nagsimula sa simpleng pagtulong at pagkakaunawaan. Isang umaga, sa veranda ng hasyenda, nakaupo si Isabel habang umiinom ng kape. Sa harap niya, si Rafael ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit paminsan-minsan ay sumisili para titigan siya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Isabel na nakangiti. Wala lang, sagot ni Rafael. Minsan naiisip ko, buti na lang nahulog ka sa pool ng gabing yon. Napatawa si Isabel. So ibig mong sabihin, aksidente lang talaga ang lahat ng to? Hindi, tugon naman ni Rafael. Tinitigan siya ng seryoso. Tadhana yun. Sa kabilang bahagi ng hardin, si Don Ernesto ay naglalakad kasama si Mang Celso. Kitang-kita sa mukha ni Don Ernesto ang katahimikan ng kalooban. Don, bihira ko kayo makita na ganyan ng ngiti. Halatang magaan ang pakiramdam ninyo. Celso, noon akala ko kailangan ng anak ko ng lalaking kasing yaman namin para maging masaya. Pero mali ako. Natutunan ko,
Ang tunay na pagmamahal ay wala sa material na bagay. Nasa tibok ng puso at tapat na hangarin. Nang hapong iyon, nag-organisa si Isabel ng maliit na pagtitipon para sa mga tauhan ng hasyenda bilang pasasalamat sa kanilang suporta sa lahat ng pinagdaanan niya at ni Rafael. May masasarap na pagkain, tawanan at simpleng palaro. Lumapit si Rafael sa gitna at nagpasalamat. Kung hindi dahil sa inyong lahat, baka hindi kami nakarating ni Isabel sa puntong ito. Kaya gusto naming ipaalam na mahalaga kayo sa amin at bahagi kayo ng pamilya namin. Nagpalakpakan ng lahat at si Isabel ay ngumiti, hawak ang kamay ng asawa. Sa huling bahagi ng gabi, habang magkasama sila nakaupo sa ilalim ng punong mangga kung saan madalas silang nag-uusap noon, tumingala si Isabel sa mga bituin. Rafael, sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan ko na hindi mo kailangan ng perpektong simula para magkaroon ng masayang wakas. Kailangan mo lang ng taong pipiliin ka, araw-araw. Hinaplos ni Rafael ang kamay niya. At iyon ang gagawin ko araw-araw. Pipiliin kitang mahalin, Isabel. Sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam nila ang kapayapaan. Wala nang mata na humuhusga. Wala nang tinig na pumipigil. Tanging sila, ang kanilang pamilya at ang pangakong haharapin ang bawat bukas ng magkasama. At para kay Don Ernesto, ang pinakamahalagang aral ay malinaw na hindi kayamanan o kapangyarihan ng batayan ng isang matagumpay na buhay, kundi ang pag-ibig na totoo, malinis at handang magtagal sa lahat ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.